Viral na naman nga sa social media si Yana, the motovlog, kung saan ay kinumpirma nga ni Sir Jimmy Pascua na itutuloy nila ang nasabing kaso. Well, hindi naman po sincere yung sorry nila, itutuloy ko na lang yung kaso. At eto pa, ayon sa nasabi nga pong Vince Dizon sa DOTR Secretary, na ngayon ay talagang maghihigpit sila kapag mayabang ka sa kalye at na-videohan ka, agad-agad ay tatanggalin na ang lisensya mo. At bali-balita pa na di umano ay hinihingi at pinapasurrender ng LTO ang nasabi nga pong motor na gamit nitong si Yana sa nasabi nga pong komosyon noon, yung road rage na sinasabi sa Zambales. Kung saan sinabi nga ni Boss Carl, ang kasama niya doon, pinahiram niya lamang ito kay Yana. Kaya naman damay ang motor na ito sa nasabi nga pong kaso na ngayon ay kakaharapin ng nasabing vlogger. Na ayon nga kay DOTR Vince Dizon, wala siyang pakailam kung sino pa man yan. Ayon pa kay Sir Jimmy na yung sincerity talaga ng paghingi ng sorry ay hindi nila nakita yung pagiging sincere. Kaya naman say ng mga netizen, nang hiram na nga lang ng motor na merwisyo pa. I don't know her but I have to say this, Miss, legal fees is not the only thing you'd have to pay as consequence of a suit. You can go to jail, be ordered to pay damages, and even pay the legal fees of your opponent. Dialing down arrogance on things you know little about would help you avoid a world of hurt. Be that as it may, you can do and say whatever you want that is your right. Just remember, saying I'm young isn't always a defense to a case. She don't understand the saying ignorance of the law excuses no one. She deserves it. She is the one responsible for her own actions, so she should be ready for the consequences. 6 years in prison, high degree ang kaso niya plus may cyber libel. Marilyn, she's an airhead for thinking she can get away with everything just because of how affluent she is or famous on social media. It became her downfall, well, not totally, but this will be her lesson throughout her lifetime. Ika nga ni Senyora, ang nagmamataas ay ibinababa at ang ibinababa ay itinataas. Say pa ng ilan, ayos lang yan, kayang-kaya naman niyang magbayad ng legal fees, di ba? Sure na kaya na din niyang bumili ng bagong motor kapalit nung hiniram na motor. Sa dami ba naman ang naging views from what she called mga bashers na ututo. Inuuna kasi ang yabang, dapat nga lang magdisiplina. Okay lang yan, mayabang naman siya, ignorance of the law excuse no one. Yan ang napapala ng mga taong mayayabang at mataas ang tingin sa sarili. Tapos ngayon na arte-arte na may depression, anxiety, sus. Kaya bangan mo kaya ka nandyan sa kinalalagyan mo. At di mo masisisi ang mga netizen kung bakit ka na pagsasalitaan ng hindi maganda. Ngayon pati pamilya mo damay dahil dyan sa kayabangan mo. Saka lang sila matitigil pag na-revoke ang lisensya mo. Hinay-hinay lang kasi sa kalsada. Anong drama kaya ang gagawin niya pag umattend next hearing? For sure feeling victim siya kuno sa sarili niyang multo. Sisisihin ang SOCMED kesyo nagkaroon ng anxiety, na depressed, natakot, lumabas, baka kuyugin. Luka-lukahan ang peg niya pag nagpakita. Sana panindigan niya yung kapal ng mukha niya para consistent mas lalo siyang sisikat. Anyway, yun nga ang sinabi ng isang netizen na napaka-ignorance nga nito. Ignorante pagdating sa law dahil hindi nga lang sa attorney siya magbabayad, kundi kapag natalo siya ay babayaran niya lahat ng ginasto ng nagkaso sa kanya at ganun din ang nasabi nga pong taon ng kanyang pagkakasintensya. Ang talagang urong lang nito o walang magiging kaso ay si Sir Jimmy. Kung siguro makikita niya ang sinseridad talaga. Well, yan ang ating showbiz snap update. Thank you for watching. Images are all credit to the rightful owners.